Magandang araw po mga katiksay. Nandito po tayo ngayon sa bahay. Hindi po tayo nakapaniksay at gagawa po tayo ngayon ng tiksay dart. Eri po yung ating gagawin ngayong araw. Papakita ko po sa inyo kung paano natin ginawa tong mga gantong klaseng dart. Pure stainless po siya mga katiksay. Papakita ko po sa inyo kung paano po natin ginawa yung gantong klase ng tiksay dart. Tapusin nyo po sana ang aking video para makita nyo po kung paano po natin ginagawa ang ating tiksay dart. Disclaimer lang po mga katiksay, hindi po tayo magaling gumawa ng tiksay dart. I-share ko lang po yung knowledge ko sa paggawa ko ng aking sariling dart. Tara, samahan nyo po ako sa aking paggawa. Nga pala mga katiksay, thank you rin po sa aking mga subscribers. 1,233 subscribers na po tayo. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, papindot na po ang subscribe button. Maraming salamat mga katiksay. Tara, pakita ko na po sa inyo kung paano natin ginawa yung gantong klaseng tiksay dart. Ang una po natin gagawin, nilalagyan po natin ng tanda ang puputulin natin na stainless rod. Guguhitan lang po natin ng marker para alam po natin kung saan natin puputulin ang ating stainless rod. Ngayon po ay isasalang na natin sa ating barena at atin na pong puputulin ang stainless. Ngayon po ay hahasain na po natin ang stainless rod hanggang sa lumiit po siya. Ang sukat po niya ay 3 mm. Ngayon po ay gagamit tayo ng papel de liha para maging smooth po ang pagkakagrinder natin at hindi po masira ang ating beads na ikakabit. Ngayon po ay atin ang babaliktarin ng stainless rod para po malagyan naman siya ng tulis.
Eto na po, natapos na po natin ang unang procedure na paggawa ng ating tiksay dart. Natapos na po natin siyang grinderin. Ang susunod po natin gagawin ay ang paglalagay ng beads o ng design ng ating tiksay dart. Ang napili kong kulay ay kulay itim at kulay asul. Ito ang magsisilbing design o guide ng ating tiksay dart para hindi magasgas ang ating brass tube. Sa aking paggawa ng tiksay dart ay ginagamitan ko rin ito ng pandikit upang hindi umusad ang beads at maiwasan ang pagkasira nito. Ang susunod nating gagawin ay ang pagtatali ng sinulid upang magsilbing stopper ng ating tiksay dart at nang hindi basta-basta ito umusad pagka tumama sa matigas na bagay. Ang susunod nating gagawin ay ang paglalagay ng ballpen. Ang gamit po nating ballpen ay Sweet Candy ballpen na nabibili sa Pandayan Bookstore o National Bookstore. Ang sukat po na ginagamit kong ballpen ay 1 inches .2. Base po ito sa aking paggawa ng tiksay. Nakadepende po sa inyo kung gaano kahabang ballpen ang gusto nyong gamitin.
Ang sukat po ng ating tiksay dart na ginagawa ay 4 inches lang po. Nakadepende rin po sa inyo kung anong haba ng tiksay dart ang gusto nyong gawin. Ang susunod na procedure ay ang paghahasa ng ating sweet candy ballpen. Dapat po ay nakaalalay lang po tayo sa pag-grinder ng ballpen nang maiwasan ang paling at hindi magandang accurate ng bala. Ngayon po isusukat na po natin sa caliber 22 na airgun. Dapat po ay hindi masikip, hindi maluwag ang pagkakahasa ng ating ballpen. Dapat po yung saktuhan lang, yung hindi lang mauhulog yung bala. Ito na po ang pinakahuling procedure na paggawa natin ng tiksay dart. Gagamit lang po tayo ng papel diliha upang kinisin ang beads ng ating tiksay dart. Po yung nayari nating tiksay dart, no? Naka 9 pieces po tayo ngayong araw. Saglit lang po natin ginawa. Halos 2 hours lang po tayong gumawa. Naka 9 pieces po tayo. Kung nagustuhan nyo po ang aking tutorial, pakipindot naman po ang subscribe button para lagi po kayong updated sa aking tiksay adventure. Sana po lagi nyo po akong samahan sa aking adventure. Eri po yung nagawa natin na 9 pieces. Maraming salamat po pala sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin. Sana po patuloy nyo pa po akong samahan sa aking mga video, sa aking tiksay adventure. Hanggang dito na lang po ang ating tutorial, mga katiksay. Eri na po ang ating finished product. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.